Bago tayo magsimula mga bida, maaari nyo bang i-like ang video na ito para sa tuloy-tuloy na upload natin? Maraming salamat. Sa mga nagdaang kabanata ay tinanong ni Jess Shan na kung bakit patuloy pa ring pinapanatili ng Merm Alliance ang isang lihim na organisasyong tulad nito. Sumagot naman ang elder na hindi niya alam ang kanilang layunin o misyon. Dahil dito seryosong sinabihan siya ni Jess Shan na paano mo sila nadala sa labanan laban sa Heaven Advancing Sect. Sabihin mo sa akin kung paano sila mako-contact. Sumagot ang elder na nakakatanggap lamang kami ng abiso mula sa punong himpilan ng Merm Alliance. Wala kaming paraan upang makipag-ugnayan sa kanila ng mauna. Tinanong ni Jess Shan na kung paano naman ang mga miyembro ng Asher Dragon Squad. Sila ba ay kabilang sa anumang sekta? Sumagot ang elder na ang tanging narinig niya ay sila ay mga batang may pambihirang kakayahan. Tinanong din ni Jess Shan na kung sino ang kumuha sa kanila at nagsanay mula pagkabata upang maging mga mamamatay tao. Iginiit ng elder na hindi niya talaga alam kung saan at paano nila natipon ang mga batang iyon. Sa sagot ng elder, ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa mga disipulo at kanyang sinabi na kung iyon lang ang alam mo, hindi niya maiwasang pag-isipang muli kung dapat niya pang hayaang mabuhay ang mga taong iyon. Sa sinabi ni Jess Shan ay humingi ng sandali ang elder at kanyang inihayag na alam niya ang isa sa mga tagapagsanay na nagsanay sa mga miyembro ng Asher Dragon Squad. Tinanong ni Jess Shan na kung sino ang tagapagsanay na ito. Mabilis na sumagot ang elder na ito ay si Venerable Wongang. Narinig niya na ito si Venerable Wongang ng Shaolin Temple. Naging seryoso si Jess Shan nang kanya itong marinig, ngunit wala pa siyang ideya sa Shaolin Temple na ito. Ngunit para sa kanya ay sapat na itong impormasyon. Matapos ang mga tanong ni Jess Shan ay kanya nang sinabi na gaya ng kanyang ipinangako, ay hahayaan niyang mabuhay ang mga disipulo nito. Tinanong siya ni Jess Shan na kung mayroon ba itong huling habilin. Agad naman na nagsilapitan ang mga disipulo at humingi ito ng sandali para sa kanilang pamamaalam. Sinabihan naman sila ng elder na ano ba itong kaguluhan. Kahit tapos na siya rito, umaasa siyang makaligtas ang lahat at maipagpatuloy ang pamana ng Jongnan. At paumanhin sa pag-iwan ng napakalalaking responsibilidad at pag-una ko sa inyo. Sabay-sabay naman na sinabi ng mga disipulo na sisiguraduhin nilang puprotektahan nila ang dangal ng Jongnan. Iniyuko ng elder ang kanyang ulo at kanyang sinabi na naniniwala siya sa mga ito. Ngunit habang nag-iiyakan ang iba ay lumapit ang isa at sabay na sinabi nito na umalis na siya. Nang marinig ito ng elder at ng ibang mga disipulo ay agad nilang nakita ang espada na nasa lupa at wala na si Jess Shan. Sa mga sumunod na sandali malapit sa distrito ng Bundok Sugan, isang bata ang masayang naglalakad, dala ang maraming bulaklak. Nagtanong si Ciel sa kanyang lolo na kung sa tingin ba nito ay magugustuhan ito ng mga tiyuhing may makinang na ulo. Sumagot si Jess Shan na siyempre. Napansin ni Ciel na wala siyang bulaklak sa tenga kaya sinabihan niya ang kanyang lolo na mas maganda na kung mayroon din ang kanyang lolo. Sinubukan niyang umiwas at sinabing ayos lang siya, matanda na siya para dito. Nagpumilit si Ciel at sinabi pa niya na tutulungan niya ito, muling tumanggi si Jess Shan dahil sa ayos lamang siya. Ngunit nang lumapit ang bata at seryosong iniabot sa kanya ang bulaklak, pakiramdam niya'y pinagbantaan siya. Sabi ko sa'yo, magmumukha kang maganda. Walang nagawa si Jess Shan habang napipilitan sa ginagawa ng kanyang apo. Natuwa si Ciel ng kanyang mailagay ang bulaklak sa kanyang lolo, at kanyang sinabi na bagay ito sa kanyang lolo. Dalawa sa kanila ang nakakita nito at nag-usap tungkol sa kung gaano ka-cute ang dalawang magkapatid. Nagulat ang isang babae sa pagkakatulad nila, pero lalo siyang nagulat nang ituro ni Ciel si Jess Shan at sinabing siya ang kanyang lolo, natuwa ang babae nang kanya itong marinig. Kunin mo ang perang ito at bumili ka ng masarap na pagkain, agad naman na nagpasalamat si Ciel sa ibinigay ng babae. Nagulat si Jess Shan nang hinaplos ng asawa ang ulo niya at sinabing, napakakulit nito parang siya noong bata pa siya. Sa huli, naglakad sila palayo, at sinabihang mag-ingat sa isa't isa bilang magkapatid, awkward namang tumawa si Jess Shan sa mag-asawa. Tinawag siya ni Ciel at inabutan ng panghimagas, mariin na tumanggi si Jess Shan at kanyang sinabi na ayos lang siya. Sa totoo lang, hindi siya mahilig sa matatamis, at hindi pa niya nasusubukan ang tanghulo na ito. Malapit nang umiyak si Ciel sa pagtanggi ni Jess Shan sa inihanda niyang pagkain, sinabi ni Ciel na binili niya ito para sa kanya, agad siyang pumayag nang makita niyang nasaktan si Ciel.
Kinuha niya ito at sinabi kay Seal, tingnan natin kung talagang masarap ito o hindi. Ngunit nang matikman niya ito, agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Para bang dinala siya sa ibang mundo. Pakiramdam niya'y nasa isang hardin ng prutas siya. Tinanong siya ni Seal kung kamusta ang lasa nito. Sumagot si Jeshan na ito ay nakakain. Iminungkahi ni Seal na umupo muna sila upang kumain. Naupo siya sa isang bangko at isinubsob ang mukha sa tamis ng tanghulo. Matapos ang ilang sandali, napaisip siya sa sarili na hindi niya inakalang darating ang araw na magugustuhan ito ni Seal. Akala din niya na hindi niya na mararanasan ang araw kung saan maaari siyang mag-enjoy ng ilang oras sa araw kasama ang kanyang apo. Pagkatapos, sumagi sa kanyang isipan ang mga may dragon na tattoo, ang Asher Dragon Squad. Alam niyang sila ay mga batang may natatanging katangian na sinanay upang maging mamamatay tao. Dito niya napagtanto na hinahanap nila si Seal para sa parehong dahilan, at kung hindi sila mag-iingat, malalagay siya sa panganib. Sa mga darating na araw, may isip ng mga masasamang loob na dinukot nila ang mga bata upang gawing mga mamamatay tao. Wala rin siyang anumang alaala tungkol sa kanilang mga magulang. Pagkatapos noon, hindi na niya pinag-isipan ang Shaolin Temple, ang lugar kung saan naninirahan ang kagalang-galang na Wong, isa sa pinaka-prestihiyosong lugar sa Murem. Subalit, napagdesisyonan niyang alamin ang lahat tungkol sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang seryosong ekspresyon, patuloy pa rin siyang kumakain ng matatamis. Biglang may isang pangkat ng mga mandirigmang may dalang espada ang patakbong lumapit sa kanila. Nang lumapit ang mga ito, iniutos ng kanilang pinuno sa dalawa sa kanila na hulihin ang isang tao. Tiningnan niya sila at napansin niyang sila ang opisyal na sandatahang lakas ng mga ortodoksong sekta, partikular na mula sa Asher Cloud Division. Maya-maya, napansin ni Jeshan na nagbago ang direksyon ng grupo at hindi siya ang kanilang pakay. Nakakita siya ng isang taong nagtatago sa likod ng isang puno. Agad niyang naunawaan na natunto na ito ng grupo. Tinanong ni Seal ang kanyang lolo kung bakit tumatakas ang lalaki. Ipinaliwanag ni Jeshan na ang lalaking may bulaklak ay isang miyembro ng mga di-ortodoksong sekta na tinutugis ng mga ortodoksong mandirigma. Isang bihirang pangyayari ito sa Ying City. Sa kasamaang palad, mukhang malapit na siyang mapatay. Nagulat siya nang marinig si Seal na nagsabing, dahil kabilang tayo sa mga di-ortodoksong sekta, hindi ba natin dapat siyang tulungan? Napaisip din siya na ang pamilya Liu ay mula sa mga ortodoksong sekta. Pero si Seal ay lumaki sa mga kanal sa ilalim ng pamumuno ng isang dominanteng sekta ng mga di-ortodokso. Kaya mas matagal siyang namuhay kasama ang mga ito. Sa pangkalahatan, lahat ay nagbago mula nang iwanan ang aming pamilya. Pinili kong talikuran na rin ang mga ortodoksong sekta. Nang tumingin sila sa lalaking tumatakas, napansin nilang napapalibutan na ito ng tatlong mandirigma. Nagsaad ang isa na kung akala ba nito ay matatakasan niya ang Asher Cloud Squad. Hindi mo ba nauunawaan ang kabuluhan ng lahat ng pagtakas mong ito? Dahil mamamatay ka rin naman, ibigay mo na lang sa amin yan at tutulungan ka naming mamatay ng mapayapa. Dito, matapang na sumagot ang lalaki, tumahimik kayong mga tiwali, pagkatapos ay hinamon niya ito. Agad na iniutos ng pinuno sa kanyang tauhan na umatake, at tanggalin ang dila nitong marumi. Agad na sumunod ang mga tauhan, at mabilis silang sumugod na may nakataas na mga espada. Sa mismong sandaling iyon, dalawang anino ang biglang lumitaw sa harapan nila. Ang tanging nakita ng grupo ay isang bagay na gumalaw ng napakabilis. Kasabay nito, naramdaman ng dalawang sumugod ang biglaang pag-atake nina Jeshan at Seal sa kanilang katawan. Sa halip na sumulong, itinulak sila pabalik hanggang sa tumama sila sa pader sa dulo ng pasilyo. Pagkatapos, sinabihan sila ni Jeshan na ang isiping tambangan ng isang mamamatay na at tinatawag kayong miyembro ng mga ortodoksong sekta. Sumagot si Roger, mga bata lang kayo. Alam niyo ba kung sino ang kinakausap niyo? Kami ang Murem Alliance. Biglang sumingit si Jeshan, na kaya niya ito pinigilan sa oras na ito. Samantala, may isang lalaking nasa likuran nila ang nagtanong kay Jeshan at Seal kung sila ba ay miyembro ng di-ortodoksong sekta. Agad namang sumagot si Seal, na oo. May kinuha ang lalaki mula sa kanyang dala, saka nagpaalam kay Seal at hiniling na ipasa ito sa Non-Orthodox Money Syndicate, anuman ang mangyari. Ngunit, nagulat si Jeshan nang marinig ang sagot ni Seal, ano ang Non-Orthodox Money Syndicate?
Inakala ng lalaki na si Seal ay isang batang lalaki at hindi niya inaasahan na makakasama ito habang naroon ang Asher Cloud Squad. Doon niya naunawaan na kaharap niya ang mga dalubhasa ng di-ortodoksong sekta, mga taong dumaan sa proseso ng pagpapalakas ng katawan. Napaluhod siya sa lupa at sinabi, ang kinabukasan ng di-ortodoksong mga sekta ay nasa kanyang mga kamay. Isa sa mga mandirigma ng Asher Cloud Squad ang nagsalita, mukhang natuto kayo ng ilang kakayahan sa pakikipaglaban mula sa ilang di-ortodoksong sekta. Ang biglaan niyong pag-atake ay isang pagkakataon lamang. Hindi kami malilinlang ng parehong taktika ng 2 beses. Kaya ibigay na nito sa kanya ang kinuha nito kung ayaw nitong matulad sa kanya. Ngunit sumagot si Seal na nangako sila sa lalaking iyon. Ninas ang lalaki sa sinabi ni Seal at kanyang sinabi na ang batang daga na ito ay gustong mamatay. Sa galit, hindi nagdalawang isip ang tatlo na tapusin ang 2 bata sa kanilang harapan. Nang makita ito ni Jeshan, ay kanyang sinabi na naiintriga siya sa nangyayari kanina, kaya nagpipigil pa siya ng lakas, pero mukhang hindi na iyon kailangan ngayon. Sumabay ang 2 sa pag-atake gamit ang estilo ng pamilya Liu, ang Heaven and Earth, ang ikapitong galaw. Ang Pear Blossom Windblade. Pinuntirya nila ang harapan ng pinuno ng Asher Cloud Squad. Natagpuan ng 2 na ang kanilang kalaban ay naglaho sa harapan ng kanilang leader. Sa sumunod na sandali, isang malakas na enerhiya ang sumabog sa katawan ng kanilang leader. Sa tindi ng epekto ng pag-atake, silang tatlo ay tumilapon sa ere. Nagkaroon ng matinding pagyanig sa lungsod dahil sa lakas ng impact ng chi. Nakatayo ang 2 habang nakataas ang kanilang mga kamay na may malamig na ekspresyon. Matapos ang laban, bumalik sila sa dominanteng sekta. Masayang namigay si Seal ng mga bulaklak sa lahat ng miyembro ng sekta, sinasabing mas maganda silang tingnan ngayon. Pagsapit ng gabi, sa tirahan ni Pinuno Beck, inalis ni Leo ang bulaklak na pilit ipinasuot sa kanya ni Seal. Isinalaysay niya kay Beck ang mga pangyayari sa maghapon. Nalaman nila na ang lalaking namatay ay humiling sa kanila na ihatid ang isang mensahe sa isang di-ortodoksong samahan. Nagtaka si Beck sa sinabi ni Jeshan at interesado siyang malaman ang liham. Sinabi ni Liu, ikaw, Beck, ang pang-ikapitong pinakamataas sa ranggo ng di-ortodoksong landas. Ikaw ang pinakakarapat dapat na tumanggap ng mensaheng ito. Binuksan ni Beck ang liham at sinilip ang laman nito. Matapos basahin ng kaunti, napakunot-noo siya, tinanong siya ni Jeshan na kung ano ang nilalaman nito. Itinaas ni Beck ang kanyang kamay at kanyang sinabi na hindi ito masyadong mahalaga, pero napansin ni Jeshan na parang ayaw lamang sabihin ito ni Beck. Ibinaling ni Beck ang usapan patungkol sa pag-iimbestiga ng kanyang nakatatandang kapatid laban sa kanyang pamilya. Tinanong niya si Jeshan kung may natuklasan ba ito tungkol sa mga may dragon na tattoo mula sa Jongnan sect. Sinabi ni Jeshan, ayon sa mga ulat, sila ay tinatawag na Grey Dragon Sect, isang lihim na grupo, mula sa Merm Alliance. Kahit sa mundo ng Unorthodox Path Syndicate, wala pang nakaririnig tungkol sa kanila. Bilang isa sa aktibo ng Jianghu sa loob ng dekada, isa din itong unang pagkakataon na marinig niya. Galit na sinang-ayunan ni Beck ang sinabi ni Jeshan, at kanyang sinabi na tama, hindi sila kabilang sa mundo ng di-ortodoksong sekta. Sila ay mga basura ng ortodoksong sekta na napilitang kumilos sa dilim. Sila ay mga mananakop lamang, hindi tunay na matatapang na mandirigma. Ano man ang mangyari, sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin natin ngayon. Nagsaad si Jeshan na narinig niya na si kagalang-galang na Wongang ang nakakaalam ng higit pa. Nang marinig ito ni Beck ay kanya itong ikinagulat, kaya sinabi niya na ibig mong sabihin si kagalang-galang na Wong mula sa Shaolin Temple. Kinumpirma ito ni Jeshan, at kanyang sinabi habang may determinadong ekspresyon na gayunpaman, kahit na ang kalaban ay mula sa prestihiyosong Shaolin Temple, hindi siya uurong sa isang harapang sagupaan. Alam niyang kailangan lang niyang maging mas handa. Nang gabing iyon, tumayo siya sa gilid ng isang bundok at sinabi sa sarili, kung hindi ko lang tinihil ang aking pagsasanay dahil sa katandaan, matagal ko nang naabot ang higit sa 30% na kadalubhasaan sa Destructive Wind Spear. Bagamat naabot na ni Seal ang 80%, hindi pa rin sila sapat upang lumaban sa Shaolin Temple. Ngunit kahit hindi na kasing lakas ng dati ang aking katawan, makakamit ko ang kasanayang ito sa maikling panahon. Panahon na upang magsanay muli. Sinimulan niyang gamitin ang Heavenly Spear of the Fire Dragon,
umaasa sa sining ng Destructive Wind Spear. Una niyang isinagawa ang pangatlong galaw na tinatawag na Spin ng Dragon Annihilator Slash. Habang ginagawa niya ito, muntik na siyang mahulog sa bangin. Ngunit sa pamamagitan ng pagpapanatili ng balanse habang bumabagsak, nagawa niyang bumalik sa tamang posisyon. Hinawakan niyang muli ang sibat, alam niyang napakahirap ng mga galaw ng Destructive Wind Spear. Ngunit determinado siyang hindi sumuko. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, nakita niyang si Seal pala ang humipo sa kanya. Narinig niya itong nagsabi, "Seryoso ka ba? Naglalagay ka ng napakalaking lakas sa mga mahalagang punto sa iyong katawan. Kapag umiikot ka, kailangan mong ituon ang iyong panloob na chi sa mga puntong iyon." Nagulat si Jeshan nang kanya itong marinig sa kanyang apo. Inutusan ni Seal ang kanyang lolo na lumayo ng bahagya. Bagamat awkward ang sitwasyon para kay Jeshan, ay kanya na lamang itong hinayaan. Sinimulan ni Seal ipakita ang ikalawang bahagi ng Heavenly Spirit of the Fire Dragon. Agad niyang napansin ang labis na gone ng mga galaw ni Seal. Bagamat mukhang malambot at elegante ang kilos nito, puno ito ng nakatagong kapangyarihan. Nagulat siya nang makita ang bilis at husay ni Seal. Sa isang hininga lamang, nagawa niyang palitan ang kanyang posisyon ng 12-dosenang beses. Kung naabot ni Seal ang 70% na kadalubhasaan sa kasanayan, ang Heavenly Spear of the Fire Dragon, na mayroong 10,000 mapanirang galaw, ay dapat lumitaw bilang isang nakapangangilabot na sandata. Ngunit sa kanyang mga mata, ginawa ito ni Seal na parang isang hardin ng mga bulaklak na sumasayaw sa hangin, na sa kanyang paggalaw ay may dalang matinding kapangyarihan ng pagpatay. Matapos ipakita ni Seal ang galaw, tinanong niya ang kanyang lolo kung nakita ba ito ng kanyang lolo. Hindi alam ni Jeshan kung paano ipaliwanag ito kay Seal, pero lumabas sa kanyang bunganga ang napakagandang galaw. Samantala, natuwa si Seal dahil alam niyang labis itong nasiyahan sa kanyang ipinakita. Naisip ni Jeshan na hindi pa nga ganoon katagal simula nang simulan kung sanayin siya. Parang kahapon lang, paano niya nagawa ito ng mag-isa? Nang makita ni Seal ang luha sa kanyang mukha, tinanong niya ang kanyang lolo na kung umiiyak na naman ba ito. Sumagot si Jeshan na kung sino ang umiiyak, napagod lang ang kanyang mata dahil sa katandaan. Habang nag-uusap sila, isang tagasunod mula sa dominanteng sekta ang biglang dumating na may takot sa boses. Tinanong siya ni Jeshan na kung ano ang nangyari. Sumagot ang alagad na may malaki silang problema. Naglagay sila ng poster sa loob ng Huaiyang County. Tumango si Jeshan dahil alam niya na mangyayari ito. Hindi ito ang unang beses na sila ay wanted. Ngunit, muling nagsaad ang alagad na elder, "Gusto kong tingnan niyo ito." Nang makita ito ni Soul, labis siyang natuwa, at kanyang sinabi na may litrato siya dito. Sinabi ni Jeshan na tignan nila kung magkano ang kanilang patong sa ulo, isang grupo ng mga sinaunang halimaw na nagawang muling buuin ang kanilang mga katawan, ang kanilang krimen, pag-atake sa mga mandirigma ng Jongnan Sect at Muram Alliance. Sila ang kilabot na duo, ang monster duo, na sina Yin at Yang. Napatingin silang dalawa sa kanilang mga larawan sa poster, habang ang mukha ni Jeshan ay nagdilim, natigilan ang dalawa sa kanilang nabasa at bahagyang hindi nakapagsalita. Sa sumunod na sandali, ay nagalit si Jeshan dahil sa binansagan silang Yin-Yang monster duo. Sinira niya ang poster at napamura sa mga bastardong baliw na Muram Alliance. Habang siya ay nasa kalagitnaan ng galit, narinig niya si Seal na nagsabing, "Ang lolo ko ay isang halimaw, at ako rin ay isang halimaw." Tinawag niya ang kanyang lolo ng may tuwa, sinasabing mayroon na siyang titulo. Bagaman galit si Jeshan tungkol sa titulo, nakita niya na ang mga hampas lupa ay wala namang ginawang mali. Para sa kanya, kayo ay bahagi ng mga ortodoksong sekta. Kayo pa lamang ay nagsisimula. Hindi mahalaga kung ano ang itawag nila sa atin. Tapos na tayo. Hayaan natin silang magbayad ng halaga. Pinutol niya ang lalaki sa likuran niya. Natakot ito at humiling na umalis, ngunit tumanggi si Leo at sinabing maghintay. "Dahil ikaw ang katulong ni Pinuno Beck, may ilang tanong ako para sa iyo, at kailangan kong sagutin mo ito ng tapat." Kinabukasan, nasa loob ng isang arena panglaban ang dalawa, dahil gusto ni Leo sanayin si Seal bilang paghahanda sa laban sa Shaolin Temple. Sinabihan niya si Seal na kapag hinarap natin ang ating mga kalaban, kung alam natin kung paano gamitin ang formation ng may pagkakaisa, ang ating lakas ay hindi manghihina.
Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang formation ng dobleng sibat ng batang buwan para sa ating pamilya. Ngumiti si Seal, dahil gagawin nila itong magkasama na para sa kanya ay maganda. Nang magsimula siya, sinabi niyang pagmasdan siyang mabuti at isipin na ginagawa niya ang galaw sa tabi niya. Gumagalaw siya mula sa isang kilos patungo sa isa pa, at si Seal ay sumasabay sa kanya sa pormasayon ng sibat. Ang sikreto nito ay sakupin ang espasyo ng kalaban at protektahan ang sarili nating espasyo. Sa sandaling umatras ang kalaban, itutulak ko at ikaw ang hihila. Lahat ng nasa loob ng pormasayon ay hindi makakaatake o makatakas. Habang gumagalaw si Jeshan, iniisip din niyang kasama niya si Seal. Ngunit biglang sumugod si Seal patungo sa kanya, sabik na subukan ito. Sinabihan siya ni Jeshan na maghintay dahil delikado ito, mas mabuting pagmasdan muna siyang muli. Ngunit binaliwala ni Seal ang kanyang mga salita at agad na isinagawa ang mga galaw kasama niya. Nang tingnan niya ito, nagulat siya, eksaktong ginagaya ni Seal ang kanyang mga kilos. At kanyang nasabi na imposible. Hindi siya makapaniwala na nagawa niya ang formation ng sibat sa isang subok lang. Hindi niya inakalang may magagawa pa si Seal na higit pa roon, kaya laking gulat niya. Narating na nila ang umiikot na kilos, at sa tinginan nila sa isa't isa, alam nilang pareho ang susunod na galaw na kanilang isasagawa.